of Jesus Christ. Para makita yung pagbabago sa atin at mabigyan natin siya ng karangalan sa mga ginagawa natin, sa mga salita natin. Amen? So, number 2 is to purify. Sa Tagalog is dalisay. Or to purge away all dross. Yung dross, it means is yung mga dumi, yung mga rubbish from our life daw sa ating buhay. So, lilinisin niya tayo at tatanggalin ang lahat ng dumi sa ating pagkatao. Sabi ko sa Sirach 2 verse 5, Sirach 2 verse 5, ang pagsubok sa buhay ay nagsisilbing pagdalisay sa ating pagkatao at pananampalataya katulad ng pagsubok sa ginto sa pamagitan ng apoy. Makakita na kayo kung paano gawin yung ginto? Opo, yes. Diba? Yung ikupan siya sa fire, sa apoy, kung paano yung apoy na nagtatanggal ng dumi sa ginto para magiging maganda siya. Makina. Oo. So, amen. Isa pa, sa Isaiah verse 125. Isaiah verse 125, ang sabi doon is, parurusahan kita at lilinisin gaya ng pilak na pinadadaan sa apoy at tinutunaw upang tumalisay. Mga kapatid, ang gusto po ng Diyos sa atin ay magkaroon tayo ng total transformation sa buhay. Sa ating ugali. Sa ating ugali, maging dalisay tayo, maging pure. Para tulad ng gold, yung pilak o gold na dadaan sa apoy bago magiging maganda siya. Ang gusto ni Lord yung matanggal yung mga impurities natin, yung mga dumi, yung mga masasama natin, yung mga Mga toxic. Oo. Kasi may mga ugali tayong whether we like it or not, di ba? May mga ugali tayong Hindi ka nais. kanais-nais. Amen. Yes. Ang gusto ni Lord po mga kapatid is maging pure tayo tulad ng ginto. Amen? Amen. At maging dalisay tayo at tulad ng para maging alam mo yung mga gold, di ba? Diamond. Mga diamond yung mga gold. Oo. Under pressure yan sila ng heat. Amen. Yes. Maging dalisay kung hindi tayo magiging dalisay kung hindi tayo dadaan ng mga pagsubok. Amen. So, tulad po, yung nga sabi ko is, anong mga dahilan kung bakit inaalaw ng Diyos na makaranas tayo ng pagsubok sa buhay? So, ano ba yung layunin niya? Ano ba yung dahilan niya? Bakit inaalaw Para ng matuto Diyos? tayo. Para matuto tayo. Yes. The first purpose is to change us into the image of Jesus Christ. So makikita natin ito sa Romans 8:29 at saka sa 1 Corinthians 3 verse 18. Kahit na, i-pon na lang ito. Yung mga ba?
Amen.